Sa isang tahimik na baryo, may isang binatang nagngangalang Rahan. Taglay niya ang lahat ng maaaring hangarin ng isang tao, isang mapagmahal na pamilya, mabuting kalusugan, at sapat na kayamanan upang mamuhay ng komportable. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya tunay na masaya. Madalas siyang makaramdam ng kakulangan, pagkabagot, at hindi kasiyahan sa buhay. Naniniwala siyang darating lang ang kaligayahan kapag may narating siyang dakila. Kaya't palagi niyang ipinagpapaliban ang kanyang kasiyahan. Iniisip, magiging masaya ako kapag nagkaroon ako ng mataas na sahod. Magiging masaya ako kapag nakabili ako ng malaking bahay. Magiging masaya ako kapag nirerespeto na ako ng lahat. Ngunit kahit anong makamit niya, hindi nagtatagal ang kanyang kasiyahan. Napansin ng kanyang mga magulang ang lungkot sa kanyang mga mata at madalas siyang paalalahanan, "Anak, ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay, kundi sa loob mo." Ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ang kanilang mga salita. Isang araw, may narinig siyang balita tungkol sa isang matandang monghe na nakatira sa kabundukan. Sinasabing alam nito ang sikreto ng tunay na kaligayahan. Dahil sa matinding pagnanais na mahanap ang sagot, nagdesisyon si Rahan na puntahan ang monghe. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating niya ang munting kubo ng matanda. Malugod siyang tinanggap ng monghe na may ngiti sa labi. Yumuko si Rahan at nagtanong, "Guro, nasa akin na po ang lahat ng kailangan ko, ngunit pakiramdam ko ay may kulang pa rin. Ano man ang marating ko, hindi nagtatagal ang aking kasiyahan. Pakiusap, ituro niyo po sa akin kung paano ko matatagpuan ang tunay na kaligayahan." Matalinong tumugon ang monghe, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang daan patungo sa kaligayahan." Dinala ng monghe si Rahan sa isang ilog at iniabot sa kanya ang isang mabigat na bag na puno ng bato. "Buhatin mo ito at sumunod ka sa akin," wika ng monghe. Binuhat ni Rahan ang bag at naglakad kasunod ng matanda. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, hindi na niya kinaya ang bigat nito. "Guro, napakabigat po ng bag na ito. Maaari ko ba itong ibaba?" tanong niya. Ngumiti ang monghe at sinabing, "Anak, ang bag na ito ay katulad ng iyong mga alalahanin, pagsisisi, at takot. Araw-araw mo silang daladala, kaya nagiging mabigat ang iyong buhay. Kung nais mong maging masaya, matuto kang bitiwan ang mga pasanin na hindi mo kailangang dalhin." Napagtanto ni Rahan ang aral ng monghe. Pinakawalan niya ang bag at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng gaan sa kanyang dibdib. Sumunod, dinala siya ng monghe sa isang munting kubo kung saan nakatira ang isang mahirap na magsasaka kasama ang kanyang asawa at mga anak. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, malugod nilang tinanggap si Rahan at ang monghe at inialok sa kanila ang kaunting pagkain na mayroon sila. Namangha si Rahan sa kanilang kabaitan. "Napakakaunti ng inyong ari-arian, ngunit mukhang masaya kayong lahat." "Paano?" tanong niya. Ngumiti ang magsasaka at sinabing, "Ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang mayroon ka, kundi sa kung gaano mo pinahahalagahan ang mga bagay na meron ka na." Tumango ang monghe. Maraming tao ang patuloy na naghahangad ng mas marami, iniisip na doon nila matatagpuan ang kasiyahan. Ngunit ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pasasalamat sa kung anong mayroon ka ngayon. Napaisip si Rahan sa kanyang buhay. Lagi niyang iniisip kung ano ang kulang sa kanya, imbes na pahalagahan ang mga bagay na nasa harapan na niya. Pagkatapos, dinala siya ng monghe sa isang pamilihan, kung saan may isang mayamang lalaki na namimigay ng pagkain sa mga mahihirap. Kitang-kita sa mukha ng lalaki ang tuwa, habang tumutulong sa iba. Binalingan siya ng monghe at sinabi, "Kapag nagbibigay ka ng walang hinihintay na kapalit, napupuno ang puso mo ng ligaya. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay." Habang pinagmamasdan ni Rahan ang mga ngiti ng mga taong tinulungan ng mayamang lalaki, napagtanto niyang ginugol niya ang buong buhay niya sa paghahanap ng kasiyahan para sa sarili, ngunit ni minsan ay hindi siya nagsikap na magbigay ng kasiyahan sa iba. Habang palubog ang araw, naupo ang monghe at si Rahan sa tabi ng isang payapang lawa. "Sabihin mo sa akin, kailan ka pinakamasaya?" tanong ng monghe. Saglit na nag-isip si Rahan bago sumagot, "Kapag buo ang atensyon ko sa kasalukuyan, kapag pinagmamasdan ko ang isang magandang paglubog ng araw, kapag tumatawa ako kasama ang pamilya ko, o kapag ginagawa ko ang mga bagay na mahal ko." Tumango ang monghe. Yan ang sikreto. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa nakaraan, pinagsisisihan ang mga bagay na hindi na nila mababago, o kaya'y nabubuhay sa hinaharap, nag-aalala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Ngunit ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa kasalukuyang sandali.
Sa wakas, lubos na naunawaan ni Rahan ang kanyang pagkakamali. Hinanap niya ang kaligayahan sa maling mga bagay, tagumpay, kayamanan, at paggalang ng iba. Ngunit ang sagot ay nasa harapan niya sa buong panahon, ang pagpapahalaga sa kasalukuyan, ang pagtulong sa iba, at ang pagbitaw sa hindi kinakailangang pasanin. Umalis siya sa bundok, dala ang bagong kaalaman at bumalik sa kanyang baryo. Simula noon, hindi na siya nag-aalala ng labis, natutong magpasalamat, nagsimulang tumulong sa iba, at tinanggap ang bawat araw ng may kagalakan. Kung nais mong maging masaya, bitawan ang mga alalahanin, huwag magdala ng pasanin na hindi mo kailangang dalhin, maging mapagpasalamat, pahalagahan ang kung anong mayroon ka, kaysa ituon ang pansin sa kulang, tumulong sa iba. Ang ligaya ng pagbibigay ay ang pinakadakilang ligaya. Mabuhay sa kasalukuyan, huwag magsisi sa nakaraan o matakot sa hinaharap. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kayamanan, tagumpay, o respeto ng iba, kundi sa pagpapahalaga sa kasalukuyan, pagiging mapagpasalamat, pagtulong sa iba, at pagbitaw sa mga hindi kinakailangang pasanin. Maraming tao ang naghahanap ng kasiyahan sa maling lugar, sa yaman, kapangyarihan, o papuri, ngunit hindi nila napapansin na ang sagot ay nasa harapan na nila. Sa pamamagitan ng pagiging kontento, pagtulong sa iba, at pamumuhay sa kasalukuyan, tunay nating mararanasan ang ligaya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.